Sabi dito, who do you think Jesus is? Sa iyong palagay, sino ba si Jesus sa buhay mo? Gaano siya ka-personal sa buhay mo? Amen? Alam niyo po ba, there are 200 names and titles for Jesus Christ. Amen? Bukod pa yung Old Testament, alam niyo po, hindi kayang bilangin ang titles and names ng ating Lord. Amen? From Elohim to Eloah. Ang daming pangalan at ito'y lahat covenant para sa ating lahat. From the Israelites and until now, from the believers of Jesus Christ. At alam niyo, kumuha lang po ako ng ilang titles and names ni Jesus Christ para sa ating mga lahat, sa ating lahat. Una, alam niyo po ba si Jesus Christ is the Alpha and the Omega? Amen? Sabi po ng Revelation 1 verse 8, He is the Alpha and Omega. Pag sinabing Alpha and Omega, He is the beginning and He is the last. Amen? Pag sinabing Alpha and Omega, wala nang ibang nauna sa Kanya at wala nang mahuhuli pa sa Kanya. He is the first and the last. Alam mo ba po yan? Tanongin mga katabi mo kung kilala mo ang Alpha and Omega. Do you know that Jesus is the Alpha and Omega? Amen? At alam nyo, pag sinabing Alpha and Omega, wala nang iba ito. The second is, ito po. Tingnan po natin. Isaiah 9:6, He is wonderful. Grabe ito. Kahanga-hanga talaga ang ating Diyos. Alam niyo po ba, ang tanong dito, is Jesus existed in the Old Testament? Is Jesus existed in the Old Testament? Is the name Jesus existed in the Old Testament? Alam niyo po ba, ito ang hiwaga ng kanyang pagiging Diyos. In the Old Testament, He is not Jesus. Amen? Hindi niyo po ba alam na si Jesus is tinawag na Jesus in the New Testament? But from the beginning, He is the only one, God, the Spirit. Amen? At alam niyo po ba, sabi po nung 1 Timothy chapter 3, verse 16, yung Diyos na Espiritu ay nagsuklob ng laman para sa katubusan ng bawat isa sa atin. And He is the Alpha and He is Omega. At sabi dito, He is wonderful. Next, sabi dito sa Isaiah 9:6, He is a counselor. Grabe, tagapayo. Kung ano man yung problema mo, pwede kang lumapit sa Kanya at papayuhan Kanya kung ano ang makakabuti sa'yo. And the next is, ano pa? He is the mighty God. He is not only Jesus as a Son of Man, but He is a mighty God. Amen? And the next is ito po. He is the everlasting Father. Oh, my goodness. Bakit sinabing everlasting Father? Pag sinabi pong everlasting Father, wala nang ibang walang hanggang Ama, kundi iisa lang ang Ama. Sino ditong dalawa ang Ama? Hello? Pag dalawa ang Ama mo, delikado ka. Amen? At sino dito hindi niya kilala ang ama niya? Sino dito hindi kilala ang kanyang ama? Ako, kahit bali-balik rin ng aking ama, alam ko ang pangalan niya. Ang pangalan ng tatay ko is Wali. Kaya pag pumunta ako sa Iraq, pumunta ako sa Kuwait, pumunta ako kahit saan, sasabihin ko ang tatay ko is si Wali. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. But you know, everlasting Father is Jesus. Jesus is the everlasting Father. At ito ang kahiwa-hiwagang pangyayari na dapat nating maunawaan. Amen? And the next is, ano pa? He is the Prince of Peace. He is the Prince of Peace. Ibig sabihin siya ang prinsipo ng kapayapaan. Kung nagugulo ang buhay mo at punong-puno ka ng problema sa buhay mo, He is the Prince of Peace. Amen? Siya ang nagpapatigil ng unos. Amen? Siya ang nagpapatigil ng bagyo sa buhay mo. He is the Prince of Peace. Amen? And the next is ito po. He is Emmanuel. And you know what is Emmanuel? God is with us. Hindi mo ba alam na kasama natin ang Panginoon ngayon? Because He is Emmanuel. Bakit hindi natin palapakan si Emmanuel na ating Panginoon? Hallelujah! Matthew 1:23, He is Emmanuel. And the other name is ito po. I am who I am.
Nung tinatanong po si Jesus Christ ng mga tao kung sino daw siya, ang sagot niya is, I am. At alam niyo kung sino yung I am? Ito po yung kausap mismo ni Moses in the Old Testament. Alam niyo po ba, in the Old Testament, sabi po ng Deuteronomy, there is only one God. Hear, O Israel, the Lord our God is one God. Alam niyo po ba, iisa lang ang nakipag-usap kay Adan. Iisa lang ang nakipag-usap kay Noe. Iisa lang ang nakipag-usap kay Abraham. Iisa lang ang nakipag-usap kay Jacob. Iisa lang ang nakipag-usap kay Isaac. At walang iba kundi ang iisang Diyos na Espiritu. Amen? At alam niyo po ba, ito ang pinakamatindi. Yung kausap pala ni Moses is our Lord Jesus, who I am. Amen? Tandaan natin, isa lang po ang kausap ni Moses sa Old Testament. Pag may nagsabi ditong tatlo ang kausap ni Moses, mamamali po Biblia. At tandaan niyo po, sa langit, iisa lang ang trono sa langit. Nakakita na po ba kayo dito ng kaharian na tatlo ang king? Hello? Ang lahat po ng kaharian is only one throne and only one king. Pag nagkatatlong king yan, magkakagulo yan. Alam niyo, hindi ito po maunawaan ng mga tao kung gaano kahiwaga ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Yesus. Alam niyo, when I was pastor of Trinitarian, pasensya na po, I am Trinitarian. Amen? Pero alam niyo po, kailangan pong i-expose natin to. Magalit na po kung sino magagalit sa akin. But we need to expose who is Jesus Christ in our lives. Sapagkat dito po ako binago ng Lord. Alam niyo, hindi ko kayang bitawan itong aral na ito. Because when I was debate to Mr. Melvin, our pastor, alam niyo, inilabang ko ng debate ito. Sabi ko, hindi pastor. Matthew 3:17, sabi doon, 3:16-17, may nagsalita sa langit, at mayroong bumaba na hugis kalapati, at may nagsalitang itong kinalulutan kong anak. Paano sila naging isa? Samantalang may boses, may kalapati, at mayroong ano. Kung makikita natin, at bakit nananalangin si Jesus Christ kung siya yung Ama? Sinabi ng Isaiah 9:6, He is the everlasting Father. Bakit siya nananalangin sa Ama kung siya yung Ama? Confused ako dito. Pag sinanong naman ako ni Pastor, sabihin niya, pero ilan ba ang Diyos? Isa. Brad, parang nagkakamali ka yata. Bakit mo sinasabing isa tatlo ang sinasabi mo? Amen? Alam nyo, mamaya mauunawaan natin kung sino talaga siya. Dito pa lang sa I am who I am, makikita natin siya yung kausap. At alam nyo po ba, ito po ang dapat nating maunawaan. In the Old Testament, He is not Jesus. He is not Jesus. He is the Spirit na laging nakikipag-usap lamang kila Moses, kila Abraham. At yun po yung hindi natin maunawaan. Kasi nung time na yon, nagkasala si Eva at si Adan, kailangan ng isang tao na magbubuwis ng dugo at laman na masisira dun sa krus ng Kalbaryo. At ang ating Diyos ay Espiritu, hindi siya po pwede na lumabas ng dugo. Amen? Kaya ang sabi ng Timothy, chapter 3, verse 16, yung Diyos na Espiritu ay nagsuklop ng laman at nagkatawang tao. At ang last week po na topic natin, pinili niya yung pinakamababa. Amen? Ang pinili po niya ay pinakamababa, bond servant. At ang sabi ng Isaiah 53, wala man daw pang-akit. Kaya alam nyo, yung nakikita nating picture dyan, na ating dinadasalan dati, hindi yun ang itsura niya. Kasi ang gwapo dun eh. Amen? Ang gwapo ni Jesus Christ dun. Samantalang ang sabi ng Isaiah 53, walang pang-akit. Pwede kang yumakap sa Kanya. Hindi mo kahihiyaang lumapit sa Kanya. Hindi mo kahihiyaang umupo sa Kanya. Bakit? Ordinaryo siya. Amen? Hindi sa kagaya ng king ni Amir na kailangan kapag makipag-appointment para lumapit sa Kanya. Pinili ng Diyos yung pinakamababa. Why? Because gusto niyang abutin tayo. Bawat isa sa atin. Bakit hindi natin palapakan ng Panginoon? Hallelujah! Napakatindi po ng pag-ibig ng ating Panginoon. At sabi dito, ito yung mismo kinausap eh. Kaya nga, nung pagiging tao niya, binato siya dito. At nagtago ang Panginoong Yesus. Why? Because He is in the flesh. Ang sabi, bakit? Sinabi kasi niya, hindi mo ba alam na una pa ako kay Abraham?
bago si Abraham ay ako nga. Sabi tuloy ng mga tao, teka muna, ilang taong ka na ba? At ba't sinasabi mo na ikaw ay una ba kay Abraham? Samantalang ang bata mo pa. Amen? At dito, hindi nila maunawaan ito until Jesus Christ died on the cross. Amen? Next, ano pang title niya dito? He is the Lord of all. Kaya pag sinabi ng mga naniniwala na si Jesus Christ ay tao lang, huwag niyong paniwalaan. Because He is the Lord of all. Amen? Tingnan po natin dito sa Acts 10:36. And the other one, what is it? Tingnan po natin. He is a true God. Pag sinabi pong true God, wala nang ibang Diyos na totoo kundi siya. Kasi nga, sabi nga nung iba, teka muna, kung talagang Diyos siya, bakit siya nagutom? Bakit siya namatay? Bakit? Siyempre, kailangan siyang mamatay because that is the purpose of salvation. Amen? And after that, ano ang katatayuan ni Jesus Christ ngayon? Hindi na siya tao. Hello! Hindi na siya tao. He is the King of kings and the Lord of lords. He is the true God. Jesus Christ is the true God. Amen? Kasunod, tinan po natin. He is our Savior. Amen? He is our Savior. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na walang ikaliligtas. Alam niyo po ba, sa dinami-dami ng covenant name ng Lord, ginawa na lang isa ang name ng Lord. And that is the name Jesus Christ. Hallelujah. Ang dami kasi. He is Jehovah Rapha, He is Jehovah Roe, He is Eloah, He is Elohim. Ang daming pangalan ng Lord by covenant. But alam niyo po ba, ginawang isang pangalan niya. At ang kanyang pangalan is Jesus. He is the true God and He is the Savior of all mankind. Amen. Kasunod, ano pa? He is Holy One of Israel. Jesus Christ is the Holy One of Israel. Sabi po ng Acts 3:14. And the next, tingnan po natin. Ano pa? He is the way, the truth, and the life. Saan ka pa dadaan? Amen? Kung ang dadaanan nyo ay kaliwa o kanan, dito ka dumaan kay Jesus Christ because He is the way, He is the truth, and He is the life. If you want to go to heaven, come to Jesus. Amen? Next, tingnan po natin. He is the bread of life. Amen? Kung nagugutom ka at kailangan ng iyong espiritu ng pagkain na espiritual, He is the bread of life para mabuhay ka ng walang hanggan. Amen? Next. He is the good shepherd. Kung pag naliligaw ka, kung ano hindi mo alam kung saan ka pupunta, He is a good shepherd. Anak, huwag kang pumunta dyan. Bangin yan. Amen? He is a good shepherd. Hindi niya pahihintulutan ikaw ay bumagsak sa bangin. Hindi niya pahihintulutan na ikaw mahulog at magkasala. But you choose to fall in the sin. That's why. But He is a good shepherd. Next, tinan po natin. Ano pa? He is the rock of our salvation. Pag sinabing rock of our salvation, wala. Siya yung ating pwedeng taguan sa panahon ng mga kaaway na dumarating. Amen? And ano pa kasunod? He is the head of the church. Not the pastor is the head of the church, but Jesus Christ is the head of the church. Kaya kapag nakita po ninyo ang mga church ang itinataas ay yung kanilang leader, that is not a church. But if we lifted the name of Jesus in our church, this is the true church because He is the head of the church. Palapakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Next, tingnan mo po natin. He is the light of the world. Kapag natitiliman ang buhay mo, hindi mo alam kung ano ang dadaanan mo, He is the light of the world. Pwede niyang maituwid ka sa lahat ng bagay na dadaanan mo at hindi ka mabubunggo. Why? Because you have light. Amen? Next, tingnan po natin. Ano pa? Lahat po na yan, ilan lang po yung kinuha ko. There are 200 names and titles for Christ. But all of these become one, the name of Jesus. And the name of Jesus, sabi doon, every knee shall bow. And every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Amen! Hallelujah!